Ipinanganak na hindi kanais-nais, tinanggihan ng kanyang mga magulang, ngunit may ibang plano ang kapalaran. Hello lahat, umupo, mag-relax at tamasahin ang kwentong ito. Ang mahihinang iyak ng isang bagong silang na sanggol ay pumuno sa tahimik na silid paanakan ng isang mamahaling pribadong ospital sa New York. Si Elena, isang babaeng may mataas na katayuan sa lipunan, ay nakahiga sa kama ng ospital, pagod at pawisan ng noo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, napuno ng pananabik ang kanyang puso. Matapos ang matagal na paghihintay, sa wakas ay naisilang na niya ang kanyang anak. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang asawa, si Pablo Sanchez. Nasa loob ng kanyang bulsa ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang eksena ng walang emosyon. Para sa kanya, hindi ito isang masayang sandali, kundi isang obligasyon lamang ang magkaroon ng tagapagmana at ipagpatuloy ang lahi ng mga Sanchez. Isang nurse ang marahang lumapit kay Elena, bit-bit ang maliit at marupok na sanggol sa kanyang mga bisig. Ngunit nang matuon ang tingin ni Elena sa kanyang anak, ang pananabik niya ay agad napalitan ng matinding pagkabigla. O Diyos ko, napasigaw siya, itinutulak ang sanggol na para bang isa itong halimaw. Napasinghap ang batang nurse na si Marina at muntik nang mahulog ang sanggol sa gulat. Senyora, ano pong nangyari? Tanong niya ng may pag-aalala. Tingnan mo ang mukha niya. Nanginginig ang boses ni Elena sa hindi makapaniwalang tono. Lumapit si Pablo at tiningnan ng sanggol na may malalim na kunot sa noo. Isang malaking, madilim na pulang birthmark ang bumalot sa isang bahagi ng mukha ng sanggol, mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Mukha itong isang mantsa ng malas, isang pangit na bata na may apelyidong Sanchez, hindi katanggap-tanggap. Malamig na sabi ni Pablo. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang asawa, nanginginig ang kanyang mga daliri. Pablo, hindi natin siya maaaring itira, sisirain ng batang ito ang ating reputasyon. Napatda si Marina, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pero senyora, anak niyo po siya. Malamig na tumitig si Pablo sa kanya, wala kang karapatang makialam, lumabas ka ngayon din. Nag-alinlangan si Marina, nanginginig ang puso sa kaba. Pinanood niyang walang magawa habang pinag-uusapan ng mag-asawa ang kanilang sariling anak na parang isang suliraning kailangang mawala. Nanginginig ang boses ni Elena nang bumaling siya kay Pablo. Gawin mo ang nararapat, ayokong makita siya ulit. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Pablo ang isa sa kanilang pinagkakatiwalaang tauhan, si Danilo. Alisin mo siya, siguraduhin mong hindi na siya babalik. Nanlaki ang mata ni Marina sa matinding takot. Senyor, mali po ito. Isa lang siyang sanggol. Napangisi si Pablo. Mali? Tama bang hayaan ang isang kahihiyan na magdala ng pangalan ng pamilya ko? Puno ng luha ang mata ni Marina, ngunit wala siyang magawa. Inilagay ang kaawa-awang sanggol sa bisig ni Danilo at sa isang kumpas ni Pablo, tahimik siyang lumabas, dala ang sanggol sa malamig na gabi ng New York. Binalot lamang ng manipis at luma ng wool blanket, mahina ang pag-iyak ng sanggol habang tahimik na naglakad si Danilo palayo sa marangyang tahanan ng mga Sanchez. Mabigat ang kanyang loob, matagal na siyang lingkod ng pamilya, ngunit ito ang utos na hindi niya kailanman ginustong sundin. Naglakad siya sa tahimik at malamig na lansangan, nanginginig habang pinakikinggan ang mahihinang hikbi ng bata. Alam niyang hindi niya siya maaaring iwan sa isang ampunan. Sinabi ni Pablo na walang dapat makaalam ng kanyang pag-iral. Kalaunan, narating niya ang gilid ng lungsod kung saan may makapal na kagubatan sa harapan niya. Sa dulo ng gubat, sandaling natigilan si Danilo. Pulang-pula ang maliit na mukha ng sanggol dahil sa lamig, halos hindi na marinig ang kanyang pag-iyak. Patawarin mo ako, mahina niyang bulong, halos isang hinaing lang.
Marahan niyang inilapag ang sanggol sa isang patag na bato at tumalikod, hindi na kayang tingnan pa siya. Ngunit may ibang plano ang kapalaran. Hindi kalayuan mula sa kung saan iniwan ng sanggol, isang matandang babae na nagngangalang Marisol ang nagkataong dumaraan. Nakatira siya sa isang maliit na kubo malapit sa kagubatan at nagtitinda ng mga sariwang gulay sa bayan upang mabuhay. Habang naglalakad, bigla siyang nakarinig ng mahihinang iyak mula sa dilim. Diyos ko, sanggol ba iyon? Napahigpit ang kapit niya sa kanyang dalang basket habang nagmamadaling lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Nang makita niya ang maliit na sanggol na nakahandusay sa bato, napuno ng lungkot ang kanyang mga mata. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganitong kalupitan? Bulong niya, marahang pinulot ang bata. Kumilos ang sanggol, unti-unting humina ang kanyang pag-iyak nang maramdaman ang init ng yakap ni Marisol. Kawawa ka naman, bulong ni Marisol, marahang niyugyug ang sanggol upang pakalmahin ito. Kung walang ibang magmamahal sa iyo, ako ang mag-aalaga sa iyo. Mahigpit niyang binalot ang sanggol sa lumang wool blanket at dinala ito pauwi. Ang maliit niyang kubo ay payak ngunit puno ng init, nakatago sa gitna ng kagubatan. Agad niyang sinindihan ang apoy sa pugon upang mapainit ang bata. Kailangan mong magkaroon ng pangalan, bulong niya habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na sanggol sa kanyang bisig. Tatawagin kitang Romina, ibig sabihin liwanag, upang kahit gaano pa kadilim ang iyong nakaraan, palagi kang magningning. Parang nakaramdam ng kapanatagan si Romina at huminga ng malalim bago muling natulog ng mahimbing. Kinabukasan, maingat na binalot ni Marisol si Romina at nagpunta sa bayan upang humanap ng gatas. Ngunit nang makapasok siya sa maliit na tindahan, mabilis na kumalat ang bulungan sa mga tao. Isang mataray na babae, si Ginang Marilyn, ang sumulyap sa kanya ng masama. Marisol, saan mo nakuha ang sanggol na yan? Diretso siyang tinitigan ni Marisol, puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Natagpuan ko siyang iniwan sa kagubatan at ako ang magpapalaki sa kanya. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga taga-nayon. Isang matandang lalaki ang umiling. Isang batang iniwan upang mamatay sa gubat, baka may sumpa siya. Tingnan mo ang marka sa kanyang mukha. Sa tahimik na nayon, kumalat ang mga bulong na parang apoy. Masama kayang pangitain siya? Mahinang bulong ni Ginang Camille habang tinititigan ng bata ng may pagdududa. Mas humigpit ang hawak ni Marisol kay Romina, matatag ang kanyang boses. Isa lang siyang munting bata, kayo ang mga hangal. Ngunit walang nakinig sa kanya, isang binatang nagngangalang Ernesto ang nagkrus ng kanyang mga braso. Marisol, dapat mo na siyang pakawalan. Ang pag-aalaga sa kanya ay magdadala lang ng problema sa iyo. Sa kabila ng mga babala, hindi na tinag si Marisol. Hindi niya kailanman kayang iwan si Romina nang dahil lamang sa kamangmangan at pamahiin ng mga tao. Samantala sa mansyon ng mga Sanchez, payapang nakaupo si Elena sa isang maringgal na upuan, dahan-dahang umiinom ng tsaa na parang wala lang nangyari. Pumasok si Pablo, malamig at walang emosyon ang tinig. Tapos na ba? Napabuntong hininga si Elena, tila nakaramdam ng ginhawa. Oo, sa wakas, wala na ang kahihiyan na iyon. Hindi agad sumagot si Pablo. Sa halip, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ngayon, dapat tayong mag-focus sa pagkakaroon ng isang anak na lalaki. Ang pangalan ng Sanchez ay nangangailangan ng isang karapat-dapat na tagapagmana. Tumango si Elena sa pagsang-ayon. Sa kanilang mundo, si Romina ay hindi kailanman umiral. Ngunit ang kapalaran ay hindi bulag sa kalupitan. Lumipas ang mga taon. Habang sumisikat ang araw sa maliit na kahoy na kubo, isang 6 na taong gulang na batang babae ang nakaupo sa sahig, dahan-dahang binubuklat ang mga pahina ng isang luma at kupas na aklat.
Mahirap basahin ang mga salita, ngunit hindi siya sumusuko. Ang pagkatuto ang tanging nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na kabilang siya sa mundong ito. Pinanood siya ni Marisol nang may banayad ng ngiti. Napakatalino mo, Romina. Balang araw, wala nang titingin sa'yo ng mababa. Tumingala si Romina, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Lola, kung mag-aaral akong mabuti, magugustuhan ba ako ng mga tao? Bahagyang nawala ang ngiti ni Marisol. Marahan niyang hinaplos ang magulong buhok ng bata. Hindi lahat ng tao ay mabuti, mahal ko. Ngunit ang kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ang kapangyarihang baguhin ang iyong kapalaran. Tumango si Romina kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanya, ang mundo sa labas ng kanilang tahanan ay tila laging malamig at hindi tanggapin siya. Sa maliit at mahirap na nayong iyon, hindi nagkulang ang mga tao sa panghuhusga. Mula nang kupkupin ni Marisol si Romina, hindi na sila tinantanan ng mga bulong-bulungan. Tuwing pupunta sila sa palengke, napupuno ang hangin ng mapanuring tingin at pabulong na usapan. Ayan na ang batang may marka sa mukha, para siyang isinumpa. Kawawa naman si Marisol, mukhang nababaliw na siya para kupkupin ng isang katulad niyan. Sa tuwing maririnig ito ni Marisol, mahigpit niyang hahawakan ang kamay ni Romina at tahimik na lalayo. Ngunit si Romina, naririnig niya ang lahat. Pipisilin niya ang laylayan ng kanyang damit, nakayuko, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang puso. Bakit nila ako kinamumuhian? Ano ang nagawa kong mali? Ang pangarap isang walang katapusang pagtanggi. Nang sumapit si Romina sa 8 taong gulang, isang bagong pagnanais ang lumitaw sa kanyang puso. Nais niyang pumasok sa paaralan tulad ng ibang mga bata. Madalas niyang panoorin ang mga ito mula sa malayo, naglalakad papasok ng silid-aralan, nagtatawanan at sumasagot sa tanong ng kanilang guro. Inisip niya ang sarili niya kasama nila, nakaupo sa isang desk at tinatawag ang kanyang pangalan sa listahan ng klase. Isang umaga, nag-ipon siya ng tapang at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Marisol. Lola, maaari ba akong pumasok sa paaralan? Nag-alinlangan si Marisol. Alam mo namang ayaw ka ng mga taga-nayon doon. Nagningning ang mga mata ni Romina sa determinasyon. Pero marunong na akong bumasa, mag-aaral akong mabuti, pangako. Nang makita ang matinding pagnanais sa mga mata ng kanyang apo, hindi na siya nakatanggi. Dinala ni Marisol si Romina sa paaralan ng nayon, umaasang bibigyan siya ng pagkakataon ng punong guro. Ngunit bago pa man sila makapasok, hinarang na sila ng isang grupo ng mga magulang. Lumapit si Ginang Angelina, isang matigas ang mukhang babae. Hindi namin papayagang makapasok ang isinumpang batang yan sa aming paaralan. Magdadala siya ng kamalasan, sigaw naman ni Ginoong Ronald. Napaatras si Romina sa likod ni Marisol, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang punong guro, si Ginoong Peter. Pasensya na, Marisol, nakikita mo naman ang sitwasyon, wala akong magawa. Nanginig sa galit ang mga kamay ni Marisol. Isa lang siyang bata, wala ba kayong mga puso? Ngunit nanatiling matigas ang mga taga-nayon. Walang nagawa si Marisol kundi akayin pabalik si Romina habang ang kanyang puso ay nadurog ng makita ang mga luhang dumaloy sa pisngi ng bata. Ako ba talaga ay isang masamang tao, Lola? Sa gabing yon, nakayakap si Romina sa kanyang sarili sa isang sulok ng kanilang bahay. Mahina ang boses, halos bulong na lang. Hinawakan ni Marisol ang kanyang mga kamay at marahang pinisil. Hindi, mahal ko. Mas mahalaga ka pa sa kanila. Hindi lang nila iyon nakikita ngayon. Dalawang magkaibang mundo. Habang si Romina ay tinatanggihan, isang bata naman ang itinataas ng buong nayon. Si Roberto Sanchez, ang perpektong anak ng pamilyang Sanchez. Siya ang kabaligtaran ni Romina, mayaman, hinahangaan at ginagalang.
Napakabuting bata ni Roberto, sasabihin ng mga tao. Napakagwapo at marangal, tulad ng kanyang ama. Magdadala siya ng malaking karangalan sa ating nayon balang araw. Sa malayo, pinakikinggan lang ni Romina ang kanilang mga papuri. Si Roberto ay mayroong lahat ng bagay na pinapangarap niya. Isang pamilyang nagmamahal sa kanya, pagtanggap at isang maginhawang buhay. Hanggang isang araw, nagtagpo ang kanilang landas sa palengke. Palihim na pinagmasdan ni Romina ang batang lalaking patuloy na pinupuri ng lahat. Napansin ni Roberto ang kanyang tingin at ngumisi. "Sino ka?" Nauutal si Romina. Ako si Romina." Napangisi si Roberto ng may panunuya. "Hindi kita kilala." "Oh, sandali. Ikaw pala yung halimaw na pinag-uusapan ng lahat, di ba?" Napatigil sa paghinga si Romina, dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin. Lumingon si Roberto sa kanyang mga kaibigan at nagtawanan sila. "Tingnan niyo ito, mga pare, ang isinumpang bata ay nag-aakalang kabilang siya rito." Sumabay ang isa sa kanyang mga kaibigan, si James. "Si Romina ang malas ng buong nayon." Naluha si Romina, mabilis na tumakbo pa uwi. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi siya sumuko. Nagpakasubsob siya sa pagbabasa, sinasaulo ang bawat letra, bawat salita na itinuturo ni Marisol. "Hindi mo kailangan ng pag-aproba ng masasamang tao," sasabihin ni Marisol sa kanya. "Hindi sila ang magtatakda ng iyong kapalaran." At sa kabila ng lahat ng pang-aapi, isang pangarap ang patuloy na bumubulong sa kanyang puso. "Balang araw, patutunayan kong mali silang lahat." Mga taglamig ng pagdurusa at isang pangakong hindi malilimutan. Ang taglamig sa kabundukan ng Amerika ay palaging mabagsik, ngunit ngayong taon tila lalo itong walang awa. Ang matalas na hangin ay sumisingit sa maliliit na siwang ng kahoy na kubo ni Marisol at Romina, gumagapang sa bawat sulok, nagpapalamig sa kanilang munting tahanan. Si Marisol ay lalong nanghihina, ang dati niyang matibay na kamay ay nanginginig na ngayon at ang matinding ubo na sumasakit sa kanyang katawan ay lumalala araw-araw. Gayunpaman, pilit niyang bumabangon tuwing umaga, inaalagaan si Romina sa kabila ng kanyang unti-unting nawawalang lakas. Alam ni Romina na may mali. Napansin niya ang pagod sa kilos ni Marisol, ang sakit sa kanyang mga mata, at ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang dugo sa panyo na pilit itinatago ng matanda. Isang gabi, habang yakap siya ni Marisol, pilit siyang pinapatahan upang makatulog. Ngunit sa halip, mahina siyang bumulong. "Lola, ayos ka lang ba?" Marahang hinaplos ni Marisol ang kanyang buhok. "Ayos lang ako, mahal ko. Matanda na kasi ako, kaya madalas akong mapagod." Ngunit alam ni Romina ang totoo. Alam niyang pilit na lamang nagpapakatatag si Marisol para sa kanya. Kinaumagahan, nagpasya si Romina. 11 taong gulang pa lamang siya, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Tahimik siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa bawat pintuan ng nayon, humihingi ng kahit anong trabaho. "Maari po akong maglinis, magigib ng tubig, kahit ano po," pagsusumamo niya. Ngunit ang tanging natanggap niya ay malamig na tingin at masasakit na salita. Nakapamewang si Ginang Angelina, taas noo siyang tumitig kay Romina. "Ikaw, magtrabaho sa bahay ko, hindi kailanman. Hindi ko papapasukin ang malas sa tahanan ko." Umiling si Ginoong Ronald at sinulyapan siya ng may paghamak. "Walang kukuha sa isang isinumpang bata, lumayas ka rito." Napakagatlabi si Romina, pinipigilan ng luha. Sinubukan niya sa panaderya, sa bahay panuluyan, sa tindahan ng gulay, kahit saan. Ngunit paulit-ulit na isinasara ang mga pintuan sa kanyang harapan. Pagod at walang-wala, bumalik siyang luhaan sa kanilang tahanan, pasan sa kanyang maliit na balikat ang bigat ng kawalan ng pag-asa.
Samantala, lalo pang lumala ang kalagayan ni Marisol, halos hindi na siya makakain. Maputlang maputla na ang kanyang balat at ang liwanag sa kanyang mga mata ay halos tuluyan nang nawala. Lumuhod si Romina sa tabi niya, mahigpit na hawak ang malamig niyang kamay. "Lola, kailangan mo ng doktor." Ngumiti si Marisol, mahina niyang hinaplos ang pisngi ng bata. "Hanggat kasama kita, sapat na yon para sa akin." Ngunit hindi iyon tinanggap ni Romina. Muli siyang nagpunta sa bahay ni Ginang Camille, isa sa mayayamang taga-Nayon. "Maawa na po kayo, magtatrabaho ako ng kahit gaano katagal, pahiram lang po ng pera para sa gamot." Malamig ang titig ni Ginang Camille. "Tulungan ka, wag mo akong pinagtatawa bata, lumayas ka." Muling lumapit si Romina sa doktor, ngunit umiling lamang ito. "Napakamahal ng gamot, hindi ko siya magagamot ng libre." Isa-isa muling nagsara ang lahat ng pintuan sa kanyang harapan. Kinagabihan, umaalulong ang hangin sa labas, napakalamig at walang awa. Mahigpit na hinawakan ni Romina ang kamay ni Marisol, binabalot siya ng matinding takot. "Lola, huwag kang matutulog, pakiusap, manatili ka sa akin." Dahan-dahang dumilat si Marisol, may mahinang ngiti sa kanyang labi. "Romina, ikaw ang pinakamaliwanag na ilaw sa buhay ko." Bumagsak ang luha ni Romina. "Kung ganon, huwag mong hayaang mawala ang ilaw na iyon. Lola, pakiusap, huwag mo akong iwan." Ngunit nanatiling payapa ang ngiti ni Marisol habang dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Humina ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan itong tumigil. Namutla si Romina. "Lola?" Marahan niya itong inalog at pagkatapos mas malakas. "Lola, gumising ka." Ngunit wala nang init, wala nang tibok ng puso. Parang lumiliit ang mundo niya habang nilalamon siya ng matinding lungkot. Mahigpit niyang niyakap ang malamig na katawan ni Marisol, humagulgol, ngunit nilunod lamang ng malupit na gabi ang kanyang mga sigaw. Isang araw ng pighati, isang araw ng panghahamak. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Marisol sa buong Nayon. Ngunit sa halip na awa, panlilibak ang naging sagot ng mga tao. Nagkibit balikat si Ginoong Ronald. Dapat noon pa niya iniwan ang batang iyon. Ang pag-aalaga sa kanya ang nagdala ng kamalasan. Tumango si Ginang Angelina. Ngayon na wala na ang matandang iyon, ano na ang mangyayari sa bata? Ipinanganak siyang malas. Dapat may gumawa ng paraan para mawala siya, bulong ng isa pang taga-Nayon. Habang ang buong Nayon ay nag-uusap tungkol sa kanya, nakaupo lamang si Romina sa tabi ng malamig na katawan ni Marisol. Pulang-pula ang mga mata sa iyak. Isang anino ang lumapit sa pintuan, si Roberto Sanchez. Nakatayo siya ron nakapamulsa, may mayabang ng ngiti sa kanyang labi. "Kaya pala patay na rin ang matandang bruha," aniya. Napatayo si Romina saglit na napalitan ng galit ang kanyang pighati. "Huwag mong pagsalitaan ng ganon si Lola." Napangisi si Roberto niya, "Bakit hindi? Totoo naman, at ngayon wala nang magtatanggol sa'yo. Ano nang gagawin mo, ha?" Mahigpit na pinisil ni Romina ang kanyang mga kamao, napakalakas ng pagkakakapit na bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. "Mabubuhay ako," anya, matigas ang boses. "Hindi ko kailangan ng tulong nyo." Napatawa si Roberto. "Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Huwag kang umasang may tutulong sa'yo." Tumalikod siya at lumayo, iniwang nakalubog sa matinding dalamhati si Romina. Ang gutom, ang lamig at ang tahimik na galit. Habang lumilipas ang taglamig, si Romina ay naging isang multo sa Nayon. Walang nakakakita, walang pumapansin, ngunit patuloy na nagpupunyagi. Walang nagbigay sa kanya ng pagkain, walang nagpasilong sa kanya. Pinagtiyagaan niyang damputin ang mga tira-tirang pagkain, umiinom ng nagyeyelong tubig mula sa ilog upang manatiling buhay. Araw-araw, lalong lumalalim ang kanyang gutom, ang kanyang ginaw, ang kanyang pag-iisa. Ngunit sa loob niya may isang bagay na nanatili, isang tahimik, nag-aapoy na galit.
At sa bawat paghakbang niya, isang pangako ang namuo sa kanyang puso. Balang araw, pagbabayaran nilang lahat ito. Ang pangako ng isang nawawalang bata, isang matalas, mapanuyang tinig ang lumagpas sa hangin. Aba, sino ito? Ang itinakwil ng buong nayon. Napatigil si Romina. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin at nakita si Roberto. Nakatayo ilang hakbang lamang ang layo. May pamilyar na mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Nakatayo sa paligid niya ang kanyang mga kaibigan. Pinupuno ang hangin ng mapang-asar na halakhak, parang isang koro ng pangungutya. Balik ka na naman sa putikan kung saan ka nababagay, ha, Romina? Ani ng isa sa kanila. Napakuyom ang kamay ni Romina. Ramdam niya ang apoy ng kahihiyan na gumapang sa kanyang pisngi, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Hindi niya kayang ipakita ang kanyang kahinaan. Mukha nga siyang daga sa imburnal, dagdag ng isa pang batang lalaki na muling nagpaingay sa kanilang tawanan. Hindi sila pinansin ni Romina. Sa halip, nakatutok siya sa maliit, lumang piraso ng tinapay sa harapan niya. Gutom na gutom siya. Bawat hibla ng kanyang katawan ay nanghihina sa pagod, ngunit kung makukuha lang niya ang mumunting tinapay na iyon, makakaraos siya kahit papaano. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang bota ang dumaan at tinadyakan ito papunta sa putik. Napatigil si Romina. Nakatayo si Roberto sa ibabaw niya, puno ng kasiyahan sa kanyang mukha. Bakit hindi ka na lang gumapang pabalik sa lungga mo? Mas lumakas ang tawanan sa paligid niya. Ramdam ni Romina ang pagbigat ng kanyang lalamunan at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang hindi niya hinayaang bumagsak. Ngunit hindi siya iiyak. Pilit niyang nilunok ang sakit at huminga ng malalim, itinaas ang kanyang ulo. Hindi ako aalis. Matatag ang kanyang tinig kahit pa ba may takot na pumipintig sa kanyang dibdib. Bahagyang naglaho ang ngiti ni Roberto, tila nagulat sa kanyang pagsalungat. Naningkit ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba kaya mong lumaban sa akin? Malamig niyang sabi. Wala ka. Isa kang wala. Diretso siyang tinitigan ni Romina, hindi man lang kumurap. Baka nga. Pero hindi ako natatakot sa iyo. Sa unang pagkakataon, natahimik ang grupo sa paligid nila. Kahit si Roberto ay tila natigilan sandali. Ngunit agad niyang binawi ito, ang kanyang ngiti ay bumalik, mas malamig, mas matalim. Lumapit siya, ibinaba ang kanyang tinig upang siya lamang ang makarinig. Dapat lang. Sa loob ng isang segundo, ramdam ni Romina ang bigat ng kanyang mga salita, parang isang anino na bumalot sa kanya. Ngunit napansin niya ang ibang bagay, ang mga taga-nayon, nanonood mula sa malayo, pabulong na nag-uusap. Si Roberto ay palaging hinahangaan, palaging walang kapantay. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may nakita ang mga tao na iba sa kanya. Huminga ng malalim si Romina at tumalikod, naglakad palayo. Ramdam niya ang matinding tingin ni Roberto na sumusunod sa kanya, pati na rin ang bulong-bulungan ng mga taga-nayon. Ngunit hindi niya sila pinansin. Wala siyang kahit ano, wala siyang tahanan, wala siyang pagkain, wala siyang pamilya, ngunit may natitira pa siyang isang bagay, ang kanyang kagustuhang mabuhay. At iyon ay sapat na. Pagalagala si Romina sa palengke. Ang kanyang sikmura ay pinipilipit ng matinding gutom. Ramdam niya ang malamig na hangin na pumapasok sa kanyang manipis na damit at parang anumang oras ay bibigay na ang kanyang mga paa sa sobrang panghihina. Pagkatapos sa putik, nakita niya ito, isang maliit na piraso ng tinapay, iniwan at dumina ang nakadikit dito. Marumi, halos hindi na makain, ngunit sa sandaling ito ang lahat-lahat sa kanya. Dahan-dahan niya itong kinuha, ngunit bago pa niya ito maisubo, isang malupit na tinig ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Tingnan niyo mga pare, ang munting halimaw ay kumakain ng basura. Napatigil si Romina, ang tinapay ay halos madurog sa mahigpit niyang hawak. Muling pumuno ng halakhak ang paligid.
Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Roberto at ang kanyang pangkat. Nakatayo hindi kalayuan, pinapanood siya na parang isang palabas sa entablado. Nakangisi si Alfredo. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kababa. Lumapit si Roberto, hindi nawawala ang kanyang mapanuksong ngiti. Totoo nga ang sinabi ko, isa kang daga sa imburnal, isinumpa at pulubi, nakakaawa. Nagliyab ang mukha ni Romina sa kahihiyan at galit, nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi niya hinayaang bumagsak ang tinapay. Hindi mahalaga kung tumatawa sila, kailangan niyang kumain. Lumuhod si Roberto sa harap niya, ang kanyang tinig ay naging isang malamig na bulong. Gusto kong maintindihan mo ang isang bagay, Romina. Wala kang lugar dito. Hindi ka kailanman nagkaroon ng lugar. Napakagatlabi si Romina, ngunit hindi siya umurong. Itinaas niya ang kanyang tingin, matapang ang kanyang mga mata kahit naramdam niya ang matinding panghihina. Balang araw mapapatunayan kung mali kayo. Napangiti si Roberto, tila natuwa sa kanyang sagot. Oh, ganun ba? Tumayo siya, umiling. Hihintayin ko yung araw na yan. Hindi naman kasi mangyayari. At sa isang mabilis na kumpas, tumalikod siya at lumayo kasabay ang kanyang grupo, ang kanilang halakhak ay unti-unting naglalaho sa hangin. Napaigting ni Romina ang kanyang mga kamao. Sobrang higpit na bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Balang araw pagsisisihan nila ito lahat. Ngunit sa ngayon kailangan niyang mabuhay. Dala ang kanyang pagal na katawan, gumapang siya papunta sa sulok ng palengke, yumakap sa kanyang sarili, masyadong mahina upang kahit manginig sa ginaw. Sa itaas, dumilim ang langit at maya-maya nagsimulang bumagsak ang ulan. Malamig na mga patak ang tumama sa kanyang balat. Dumaloy sa kanyang manipis na kasuotan, pinanlamig ang kanyang buong katawan. Naisip niya si Marisol, ang kanyang malambot na tinig, ang mainit niyang haplos sa buhok ni Romina habang sinasabing, "Huwag kang susuko, Romina." Nagsimulang dumaloy ang mga luha ni Romina humahalo sa ulan, mas lalo niyang pinigilan ang kanyang mga kamao. Kahit gaano kalupit ang mundo, hindi siya susuko. Kailangan lang niyang magtiis, kaunti pang tiyaga. Pumikit si Romina, nilulunok ang matinding pighati na pilit siyang nilalamon. Hindi siya maaring bumigay, hindi dito, hindi ngayon. Kailangan niyang mabuhay. Dahan-dahang itinaas niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, isang matinding pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, isang bagay na hindi pa niya kailanman pinag-isipan noon. Kailangan kong umalis sa lugar na ito. Ngunit sa sumunod na mga araw, mas lalo lamang lumala ang kanyang bangungot. Hindi na sapat na iwasan lang siya. Ngayon, ginawa na ni Roberto at ng kanyang mga kaibigan ang pagpapahirap sa kanya bilang kanilang paboritong laro. Tuwing dadaan siya sa nayon, sisipulan siya, tutuksuhin at babatuhin ng maliliit na bato. Romina, ang mga halimaw na katulad mo ay walang lugar dito. Hindi ka ba nahihiyang buhay ka pa? Tuwing gabi, patago silang pumupunta sa pamilihang tinutulugan niya, sinusulatan ng uling ang mga dingding ng galit na mga mensahe. Isinumpang bata, namatay si Lola Marisol dahil sa'yo. Lumayas ka sa aming nayon. Tuwing umaga, sasalubungin siya ng mga salitang ito, mga bagong sugat na bumubukas muli sa kanyang puso kahit wala na siyang luha upang ipanaghoy ito. Isang umaga, nagising si Romina sa kanyang madalas na tinutulugan sa palengke, ngunit sa labas ng panaderya ni Beatrice, may gulo. Sa pinto ng panaderya, may nakasulat sa uling na nagpadaloy ng lamig sa kanyang katawan. Hinawakan ng halimaw ang tindahang ito. Lumayo kung ayaw niyong malasin. Nagtipon ang mga tao, galit at nag-aakusa. Nagtagpo ang matalim na tingin ni Beatrice at ni Romina. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Sigaw ng ginang, punong-puno ng galit. Nanlaki ang mata ni Romina. Hindi, sumpaman wala akong ginawa. Ngunit walang nakinig. Umirap si Thomas, nakataas ang isang kilay. Siyempre siya yon, isinumpa siya. Gusto niyang hilahin tayong lahat pababa sa kanya. At pagkatapos,
isang tinig mula sa karamihan, ang nagsalita, isang malamig at walang awa na bulong na kumalat tulad ng apoy. Itaboy na natin siya palabas ng nayon. Tama, wala siyang karapatang manatili rito. Napaatras si Romina, kumakabog ang kanyang puso. Pakiusap, wala akong ginawang masama. Ngunit hindi nila ito pinakinggan. Isang matalim na sakit ang biglang pumunit sa kanyang braso. Isang ladrilyo inihagis mula sa kung saan ang tumama sa kanya, lumilikha ng isang malalim na sugat na agad na dumugo. Napasinghap si Romina, nanginginig ang buong katawan. Ngunit sa loob niya, isang bagay ang tuluyang bumigay. Galit, mainit, matindi at hindi mapipigilan ang dumaloy sa kanyang ugat. Itinaas niya ang kanyang ulo, nagliliyab ang kanyang mga mata sa puot. Bakit niyo ako kinamumuhian ng ganito? Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa karamihan. Humakbang siya ng pasuray, hindi alintana ang sakit. Hindi ko kailanman sinaktan ng sino man sa inyo. Hindi ako gumawa ng kahit anong masama. Pero kayo, tinatrato niyo ako na parang isang halimaw. May 3 na nag-aatubili, nag-iwas ng tingin. Ngunit hindi si Roberto. Lumapit siya, nanunuksong nakangiti. Sa tingin mo ba, kaya mong lumaban sa amin? Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kabila ng apoy sa loob niya, matatag pa rin ang tinig ni Romina. Balang araw, aalis ako sa lugar na ito at magiging isang taong hindi niyo kailanman kayang maliitin muli. Sa unang pagkakataon, sandaling naglaho ang mapanuksong ngiti ni Roberto. Ngunit agad ding nanigas ang kanyang ekspresyon. Pinagbabantaan mo ba kami? Hindi sumagot si Romina. Tumalikod siya at tumakbo, palayo sa galit ng mga tao, palayo sa kanilang masasakit na salita, palayo sa lugar na hindi kailanman itinuring siyang bahagi nito. Isang porselanang tasa ang bumagsak sa sahig, nagkapira-piraso sa ilalim ng galit ni Elena. Roberto, nanggagalaiting sabi niya, sinasabi mo ba sa akin na buhay pa rin ang batang yon? Nakaupo si Roberto sa isang silya, walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ina, ginawa ko na ang lahat para siguraduhin na wala siyang lugar sa nayong ito. Halos hindi na siya makaraos. Nanginig ang panga ni Elena. Hindi ko nais na siya'y halos hindi makaraos. Gusto ko siyang mawala habang buhay. Mas lumalim ang mapanuksong ngiti ni Roberto. Mag-relax ka, ina. Hindi na siya magtatagal. Huminga ng malalim si Elena, ngunit hindi nawala ang galit sa kanyang mga mata. Ayaw kong marinig pang muli ang pangalan niya. Nauunawaan ko, ngunit hindi nila alam na nakapagpasya na si Romina. Sa ilalim ng takip ng dilim, tinipon ni Romina ang nag-iisang pag-aari na mayroon siya. Isang lumang scarf, isang panis na piraso ng tinapay, isang maliit na kutsilyo na dating kay Marisol. Wala na siyang iba pang dala, ngunit may mas mahalaga siyang taglay. Isang plano. Hindi na siya maaaring manatili rito. Kung mananatili siya, papatayin siya ng mga ito. Tumingala siya sa malawak at bituing langit, huminga ng malalim. Ang New York ay isang malawak na lugar. Minsan sinabi ni Marisol, isang lugar na puno ng oportunidad para sa mga hindi sumusuko. New York. Marahil doon siya dapat magpunta. Hinawakan niya ng mahigpit ang lumang tela ng kanyang jacket. Hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay ko. Bago sumikat ang araw, lumakad siya palayo sa nayong naging kanyang bangungot. Hindi siya lumingon. Matulis at mabagsik ang daan palabas ng nayon. Tinutusok ng matutulis na bato ang kanyang talampakang walang sapin hanggang dumugo. Ang nagyayelong hangin ay tumatagos sa kanyang buto. Nilalamig siya hanggang sa kanyang kalamnan. Ngunit hindi siya huminto. Hindi siya maaaring huminto. Bawat hakbang ay dala ang bigat ng kanyang sakit, kanyang galit at kanyang matinding determinasyon.
at sa kalaunan nawala sa kanyang paningin ang nayon. Ngunit sa labas ng New York, kakaiba ang katahimikan. Mataas ang mga punong nakapaligid, halos tinatakpan ang langit. Tanging manipis na sinag ng buwan ang tumatagos sa mga sanga, bahagyang nagliliwanag sa makipot na daan. Masakit ang kanyang tiyan sa matinding gutom, ngunit hindi siya tumigil. Hindi ako maaaring huminto, kailangan kong magpatuloy. At pagkatapos, isang tunog, isang banayad na kaluskos mula sa likuran niya. Napatigil siya, mabilis ang kanyang paghinga, dahan-dahan siyang lumingon. Wala, hangin lang ba yun? Muli, narinig niya ito, mga yapak, mabilis na bumilis ang pintig ng kanyang puso. May sumusunod sa akin. Napalunok siya at bago pa niya maisip tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan patungo. Alam lang niya ang isang bagay. Hindi siya maaring mahuli, hindi ngayon. Hindi habang malapit na niyang makamit ang kanyang kalayaan at kaya tumakbo siya. Mas mabilis kaysa kailanman dahil dito nakasalalay ang kanyang buhay. Nang bumagsak si Romina sa isang maliit na paglilinaw sa gitna ng kagubatan, nanginginig ang kanyang katawan at parang sasabog na ang kanyang puso sa tindi ng tibok nito. Parang apoy ang humihingal niyang hininga, sinusunog ang kanyang mga baga. Pagkatapos, isang tinig ang pumunit sa katahimikan ng gabi, matalim, puno ng panunuya. Saan ka ba nagmamadaling tumakbo, Romina? Nanlamig ang kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa gilid ng paglilinaw si Roberto kasama sina Alfredo at John sa magkabilang panig niya. Mga ngiti nilang puno ng kalupitan ang kumislap sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan. Automatikong umatras si Romina. Bakit kayo nandito? Ibinaba ni Roberto ang balikat, kunwaring kaswal ang tono. Narinig naming aalis ka. Naisip naming bigyan ka ng tamang pamamaalam. Tumawa si Alfredo. O baka dapat naming pigilan ka. Ikaw lang ang nagpapasaya sa amin. Sayang naman kung mawawala ka na. Nanikip ang dibdib ni Romina, ngunit hindi niya hinayaang makita nila ang takot sa kanyang mata. Mas hinigpitan niya ang hawak sa maliit na kutsilyong nakatago sa likod niya. Lumayas kayo, Roberto. Matigas niyang sabi, puno ng tapang sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Itinaas ni Roberto ang isang kilay bago ngumiti ng mapanukso. Oh, ikaw na ngayon ang nag-uutos sa akin. Mabilis siyang lumapit, sinunggaban ng kanyang baba at pinisil ng mahigpit, pinilit siyang tumingin sa kanya. Talaga bang naisip mong makatakas ka sa akin? Pinilit ni Romina ang sarili, kumawala sa pagkakahawak niya. Hindi na ako yung batang takot sa iyo noon. Biglang nawala ang ngiti ni Roberto, dumilim ang kanyang mga mata. Ganon ba? Pak! Napatilapon si Romina sa lupa mula sa bigat ng sampal ni Roberto. Nasunog ang kanyang pisngi sa hapdi, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, iniangat niya ang kanyang ulo at tinitigan siya. Hindi ng takot, kundi ng purong poot. Lumuhod si Roberto sa tabi niya, inagaw ang kutsilyo mula sa kanyang mahigpit na hawak. Nilalaro niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at ngumiti. At anong balak mong gawin dito? Patayin ako. Tumawa siya ng matalas at itinapon ang kutsilyo sa tabi. Ngunit hindi niya kailangang armasan si Romina upang lumaban. Sa isang iglap, kumuha siya ng isang dakot ng basa at mabigat na lupa. And ibinato ito diretso sa mga mata ni Roberto. Ah! Sigaw nito, nagkikislot habang pinunasan ng putik sa kanyang mukha. Hindi nag-aksaya ng segundo si Romina. Sinipa niya ito ng malakas sa binti, dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mata ni na Alfredo at John na tulala sa nakita. Ngunit hindi na naghintay si Romina sa reaksyon nila, tumalikod siya at tumakbo. Hulihin siya! Sigaw ni Roberto puno ng galit. Narinig niyang nagkakagulo ang mga yapak sa likod niya. Hindi siya maaaring mahuli. Hinakot niya ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan, tinutok ang tingin sa unti-unting numinipis na mga puno sa kanyang harapan. Pagkalampas ng huling hanay ng mga puno,
Nakita niya ito, isang manipis na kalsadang naliliwanagan ng apoy mula sa malayong poste. Isang daan palabas, kaligtasan, lalong bumilis ang kanyang hakbang. Sa huling pagsikad ng kanyang pag-asa, tumalon siya palabas ng kagubatan at bumagsak sa graba ng daan. Itinaas niya ang kanyang ulo. Isang karwaheng mabilis na papalapit. Hinila ng kutsero ang renda ng mga kabayo at huminto ang karwahe sa tapat niya. Halos ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang katawan. Isang matandang lalaking may pilak na buhok ang bumaba. Matatalas ang mata nitong humagod sa kanyang anyo. Ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Hingal na hingal si Romina, nanginginig ang buong katawan. Pakiusap, ilayo mo ako rito. Sinipat ng kutsero ang kanyang mukha, ang kanyang namamagang pisngi, ang punit sa kanyang braso, ang kanyang gulapay na kasuotan. Biglang lumamlam ang ekspresyon nito, parang nauunawaan ang hindi niya nasasabi. Bago pa siya makasagot, sumabog mula sa kagubatan sina Roberto at ang kanyang grupo. Alam na ng kutsero ang sitwasyon, iniabot niya ang kamay niya kay Romina. Sumakay ka, ngayon din! Walang pag-aalinlangan, inabot ni Romina ang kanyang kamay at umakyat sa karwahe. Hinahabol nila ako, pakiusap, bilisan mo! Pinatama ng kutsero ang renda sa likod ng mga kabayo at agad silang lumipad sa daan, nag-iiwan ng alikabok sa likuran. Lumingon si Romina, hinahabol pa rin ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Sa kalsada nakatayo si Roberto, ang mukha niya'y baluktot sa matinding galit. May isinambit siya ngunit tinangay ito ng hangin. Hindi na mahalaga, wala na siya at hindi na siya babalik pa. Nagpatuloy ang karwahe sa ilalim ng makapal na ulap ng gabi. Ang ritmo ng mga kabayong dumadamba sa lupa, ang tanging musika sa kanyang paglalakbay. Sa unang pagkakataon, may kakaibang damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Isang bagay na noon ay hindi niya kailanman naramdaman, pag-asa. At nang sumikat ang araw, bumungad sa kanya ang isang mundong hindi pa niya kailanman nakita. New York, mga gusaling kasing taas ng langit, mga daang bato na puno ng mga tao at walang tigil na galaw ng buhay. Ang hangin ay may halong amoy ng sariwang tinapay at usok mula sa mga tsimeneya. Dahan-dahang bumaba si Romina mula sa karwahe, ang kanyang paa ay lumapat sa matigas na lupa. Ito na yon, ang kanyang pangalawang pagkakataon. Hindi na siya ang dating batang pinagtatawanan sa nayon. Hindi na siya ang dating tinatapakan at pinandidirihan. Ang lungsod na ito ay mapanganib, puno ng lihim at pagsubok, ngunit ito rin ay puno ng oportunidad at balang araw, pagsisisihan ng lahat ng taong nagpahirap sa kanya ang bawat pang-aaping ginawa nila. Itinaas ni Romina ang kanyang baba habang ang unang sikat ng araw ay dumampi sa kanyang balat. Huminga siya ng malalim at ginawa ang kanyang unang hakbang patungo sa kanyang bagong buhay. Nakaligtas siya at ngayon, oras na upang bumangon ang tagumpay ng isang dating walang halaga. Saan ka pupunta ngayon? May bahid ng pag-aalala ang tinig ni Arnold. Umiling si Romina. Hindi ko alam pero makakahanap ako ng paraan para mabuhay. Napabuntong hininga si Arnold. Saka hinugot mula sa kanyang coat ang ilang pirasong barya at ipinikit ito sa palad ni Romina. Kunin mo ito. Sa New York, hindi ka magtatagal kung wala kang pera. Tinitigan ni Romina ang mga baryang iyon at sa unang pagkakataon may tumulong sa kanya ng walang pangungutya o panlilibak. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay. Salamat, hindi ko ito malilimutan. Ngumiti si Arnold, tila nauunawaan ang hindi niya masabi. Pagkatapos, hinataw niya ang renda ng kanyang kabayo at dahan-dahang nawala sa ulap ng umaga. At sa wakas, nag-iisa na siya. Ang New York ay nasa kanyang harapan, malawak, maingay at hindi pamilyar. Habang naglalakad siya sa mga lansangan, hinanap niya ang matutuluyan.
Dumaan siya sa mga panaderyang puno ng sariwang tinapay. Ang amoy nito ay nagpakirot sa kanyang sikmura. Ngunit hindi niya maaaring sayangin ang perang ibinigay ni Arnold, hindi pa. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa isang maruming bahagi ng lungsod, kung saan ang pinakamahihirap ay nagsisikap upang mabuhay. Sa harapan niya ay isang maliit, siksikang bahay paupahan, pag-aari ng isang matandang babae na nagngangalang Stella. Matalim ang mga matang sumukat kay Romina mula ulo hanggang paa. May pera ka bata? Iniabot ni Romina ang ilang barya. Kailangan ko lang ng matutulugan. Sumimangot si Stella ngunit kinuha ang pera. Sige, pero hindi ako namimigay ng awa. Kung gusto mong manatili, magtrabaho ka. Walang pag-aalinlangan, tumango si Romina. Gagawin ko ang kahit ano. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang maliit na paaralan para sa mahihirap, isang lugar kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga ulila at walang-wala na matuto. Tumayo siya sa harapan ng punong guro, si Ginoo Matthew, isang seryosong lalaki na may makapal na balbas. Gusto kong mag-aral dito, matatag niyang sabi. Mataimtim siyang tinitigan ni Matthew. May pambayad ka ba ng matrikula? Umiling si Romina. Pero maaari akong magtrabaho, lilinisin ko ang sahig, pupunasan ng mga mesa, kahit ano, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mahabang katahimikan ang lumipas bago tumango si Matthew. Kung handa kang magbanat ng buto, pagbibigyan kita. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam si Romina ng munting saya. 3 taon ng pagsisikap. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya, nagwawalis, naglilinis ng silid-aralan, ginagawa ang mga trabahong walang may gustong gawin. Ngunit tuwing dumadating ang mga estudyante, umuupo siya kasama nila bilang isa sa kanila. Inaral niya ang bawat pahina ng aklat, sinagutan ng bawat suliraning pang-matematika at hindi kailanman pumayag na mapag-iwanan. Sa tuwing mararamdaman niyang bumibigat ang pagod, ipapaalala niya sa sarili, hindi ako pwedeng huminto, kailangan kong magpatuloy. Lumipas ang 3 taon. Hindi lang siya basta nakasabay, napag-iwanan niya ang lahat. Mas mabilis siyang bumasa kaysa sino man, madali niyang nalulutas ang mga komplikadong ekwasyon at ang kanyang sulat ay matalas, puno ng lalim na parang isinulat ng isang mas nakatatanda. Maging si Ginoo Matthew na nakakita na ng napakaraming estudyante ay namangha sa kanyang talino. Isang hapon, tinawag siya nito sa opisina at inilapag ang isang sobre sa mesa. Ito, aniya, ay isang scholarship sa isa sa pinakamagagaling na universidad ng medisina sa New York. Nanlaki ang mata ni Romina. Inirekomenda kita, patuloy ni Matthew. May talento ka, Romina. Karapat dapat kang magkaroon ng magandang kinabukasan. Mahigpit niyang hinawakan ang liham sa nanginginig niyang kamay. Minsan siyang itinakwil, pinahirapan, ginutom, hinayaang mamatay. Ngunit ngayon, nandito siya at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang luha. Nang lisanin niya ang paupahang bahay ni Stella, tinawanan lamang siya ng matandang babae. So, sa tingin mo, espesyal ka na ngayon? Ngumiti si Romina. Hindi ako espesyal, hindi lang ako sumuko. Matagal siyang tinitigan ni Stella bago tumango ng bahagya. Kung ganun, patunayan mo. Isang tango ng pasasalamat ang isinagot ni Romina at lumakad palayo. Hindi na siya ang batang takot at pinagtatawanan. Naglalakad na siya patungo sa hinaharap na minsan niyang pinaniwala ang imposibleng abutin. Sa isang tindahan, napatigil siya sa harapan ng salamin. Wala na ang batang itinakwil sa gubat, wala na ang itinaboy ng kanyang sariling bayan. Sa kanyang harapan ay isang dalagang may matatag na kinabukasan, isang mag-aaral ng medisina, isang nakaligtas. Ngunit may isang bagay na hinding-hindi niya nalimutan, ang mga taong sumubok na sirain siya. At hindi magtatagal, haharapin nilang muli siya.
Lumipas ang maraming taon, ang nayong dating isinumpa siya ay isa na lamang malayong alaala. Nagbago ang lahat sa New York. Ang batang minsan nilang tinawanan at itinaboy ay naging isa sa mga pinakatanyag na reconstructive surgeon sa buong Amerika. Wala nang makakatingin sa kanya ng mababa. Hindi na siya ang isinumpang bata. Siya na ngayon ang pangalan na may kasamang respeto at paghanga, isang babae ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-angat, hindi niya kinalimutan ang mga nag-aapak sa kanya noon at mukhang itinakda ng kapalaran na oras na upang magkita silang muli. Ang engranding bulwagan ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang mga chandelier. Ang Golden Hands Ceremony, isang eksklusibong pagtitipon upang parangalan ang pinakamagagaling sa larangan ng medisina. Nag-uumapaw ang hangin sa pananabik habang lumapit ang host sa entablado. At ngayon, ang tumanggap ng pinakamataas na karangalan sa taong ito, Dr. Romina Sanchez, ang nangungunang reconstructive surgeon sa buong Amerika. Bumuhos ang malakas na palakpakan. Mataas ang noo ni Romina habang umaakyat sa entablado. Ang kanyang eleganteng gown ay umaayon sa kanyang matikas na tindig. Mahinahong tinanggap niya ang parangal, ngunit sa kanyang kalooban, alam niya ang totoo. Sa isang lugar sa mundo, may mga matang nanonood ng seremonyang ito. Ang mga taong minsang hinamak siya. Ang mga nagtapon sa kanya ng bato, ang mga tumawag sa kanya ng halimaw. At ngayon, pinapanood nila ang kanyang tagumpay. Tinitigan ni Romina ang dagat ng mga mukha sa kanyang harapan. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba. Minsan siya ay isang batang gutom, nag-iisa at tinakwil ng lahat. Ngayon, siya ay hindi na nila kayang galawin at para sa mga nanakit sa kanya, ang oras nila ay paparating. Ang pagtatapos ng isang kwento ang simula ng isang alamat. Sa isang maliit na kafe sa Lumang Nayon, ang kumikislap na liwanag mula sa telebisyon ay bumalot sa tahimik na kwarto. Ang mga taga-nayon, dating nagkukwentuhan habang humihigop ng tsaa, ay hindi pa batid ang sandaling babago sa kanilang mundo. Hanggang sa lumitaw si Romina sa screen, isang matandang babae ang napasinghap, muntik nang mahulog ang kanyang tasa. Nakikita ko ba ang dapat kong makita? Nanginig ang kamay ni Ginang Angelina habang pabulong niyang sinabi, hindi maaari, siya ang isinumpang bata. Biglang lumubog ang katahimikan sa kafe. Ang mga taong minsang tumawa kay Romina na tinawag siyang malas at itinaboy palabas ng kanilang mundo ay natulala. Ang batang kanilang kinutya, ginutom at pinalayas ay bumalik, hindi bilang isang hampas lupang ulila, kundi bilang isang alamat. Ngunit ano ang nangyari sa pamilyang minsang kinatatakutan? Ang Sanchez, ang pangalan dating ipinagmamalaki, ay bumagsak ng tuluyan. Si Pablo Sanchez, dating makapangyarihang negosyante, ay nagpatapon ng kanyang yaman sa sugal at mga maling desisyon. Ang kanyang kaharian ay gumuho, kasabay ng kanyang dangal. Si Elena, dating maringal at marangal, ay naging isang matandang babaeng nakakulong sa kanyang lumang pangarap. Patuloy siyang kumapit sa isang estado ng pagiging nobility na matagal nang nawala. At si Roberto, ang dating gintong tagapagmana, ang dating mapanlait na lalaking walang kinatatakutan, ay wala nang natira. Ang kanyang dating gwapong mukha ay pinamugaran ng malalalim na peklat dahil sa isang bihirang sakit sa balat. Ilang doktor na ang kanyang nilapitan, pero lahat ay iisang sagot lamang ang ibinigay, walang lunas. At ngayon, habang pinapanood niya si Romina sa harap ng buong mundo, nakatayo sa entablado, makapangyarihan, hindi matitinag, isang malamig na katotohanan ang tumimo sa kanyang buto. Ang kapalaran ay nagsimula ng gumanti. Kinabukasan dumating si Roberto Sanchez sa ospital ni Romina. Wala na ang kanyang magagarang kasuotan. Sa halip, suot niya ang isang lumang Amerikana. Ang kanyang mga balik at bagsak, ang dating mayabang na tindig ay napalitan ng kabiguan. Lumapit siya sa front desk, nilunok ang kanyang pagmamataas.
Kailangan kong makausap si Dr. Romina Sanchez. Halos hindi siya tiningnan ng nurse. May appointment ka ba? Umiling siya, saka ibinaba ang boses, halos nagmamakaawa. Sabihin mo sa kanya, kapatid niya ako. Matagal bago tumugon ang nurse, ngunit sa huli, iniabot ang mensahe. Ilang minuto ang lumipas bago lumitaw si Romina. Suot niya ang kanyang pristine white coat. Ang kanyang tindig ay puno ng autoridad at dignidad. Halos hindi siya makilala ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay lumipad patungo sa kanya. Kalma, walang bahid ng emosyon, pero malamig na parang yelo. Ano ang kailangan mo? Ang kanyang tinig ay matatag, walang pag-aalinlangan. Nilunok ni Roberto ang kanyang pagmamataas. Romina, pakiusap. Tulungan mo ako. Tumaas ang kilay ni Romina. Bakit ko gagawin yon? Nanginginig ang tinig ni Roberto. Ikaw ang pinakamagaling na reconstructive surgeon. Kaya mo akong pagalingin. Nabura ang lahat ng ingay sa paligid. Lumapit si Romina, pinanood ang dating mayabang na lalaking ngayoy isang sirang kaluluwa. Naalala mo ba ang ginawa mo sa akin, Roberto? Nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya magawang tumingin sa kanyang mata. Muling nagsalita si Romina at bawat salita ay isang kutsilyong tumatama sa kanyang balat. Tinawanan mo ako, sinaktan mo ako. Pinalayas mo ako sa nayon na parang isa akong hayop. Sinabi mong wala akong karapatang mabuhay. Napakuyom ng kamao ni Roberto, nanginginig sa kaba. Alam ko, nagkamali ako, pero pakiusap, huwag mo akong tratuhin tulad ng pagtrato ko sa iyo. Matagal siyang pinagmasdan ni Romina. Sa loob ng isang segundo, naisip ni Roberto, tatanggihan siya nito. Pero pagkatapos ng isang mabagal na buntong hininga, nagsalita si Romina. May mga sugat na hindi kailanman maghihilom, Roberto. Mahinahon ang kanyang tinig. Pero hindi ko kayang maging katulad mo. Nanlaki ang mata ni Roberto. Nagpatuloy si Romina, ang kanyang tono ay hindi nagbabago. Gagamutin kita, hindi dahil pinapatawad kita, kundi dahil hindi ko hahayaang maging halimaw tulad mo at ng iyong ina. Lumusob sa kanyang mga tuhod si Roberto, bumagsak sa harapan ni Romina. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang may peklat na mukha. Salamat, Romina, salamat. Ngunit hindi siya sinagot ni Romina, lumakad lamang siya palayo. Para sa kanya, si Roberto ay hindi na isang dating kaaway. Hindi rin siya pamilya, isa na lang siyang pasyente, wala nang higit pa. Makalipas ang ilang linggo, matagumpay ang operasyon ni Roberto. Ngunit kahit na bumalik ang dating anyo ng kanyang mukha, hindi na siya kailanman makakatingin kay Romina sa mata. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan, ang kahihiyan ng kanyang nakaraan, ay palaging lililim sa kanya, tulad ng isang multo. At sina Pablo at Elena, wala na silang karapatang tawagin siyang anak. Matagal na nilang binura si Romina sa kanilang buhay at ngayon ginawa niya na rin iyon sa kanila. Sa labas ng ospital, tumingala si Romina sa bughaw na langit ng New York. Masyadong matagal siyang nabuhay sa anino ng kanyang nakaraan, ang sakit, ang pang-aapi, ang sugat na iniwan ng kanyang lumang buhay. Ngunit ngayon, siya na ang panalo. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pag-angat sa taas ng mga taong minsang nanlamon sa kanya. Ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Si Dr. Romina Sanchez ay malaya na sa isang sulok ng mundo habang pinapalakpakan si Romina ng buong mundo. Ang mga dating nagpahirap sa kanya ay tahimik na yumuko sa hiya. Si Pablo, minsang makapangyarihan, ay namatay na nag-iisa. Si Elena, minsang tinitingala, ay tuluyang nakalimutan. At si Roberto, kahit gumaling ang kanyang mukha, hindi na niya kailanman maitatama ang kanyang kaluluwa. At si Romina, hindi niya na kailangang lumingon pabalik, sapagkat siya ay nagtagumpay, hindi sa paghihiganti, hindi sa galit, kundi sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Siya ang minsang tinawag na isinumpang bata.
Ngayon siya ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Natagpuan ni Romina ang tunay na kalayaan. Ang buhay ay hindi itinatakda ng kalupitan ng iba. Ito ay hinuhubog ng ating sariling pagsisikap at determinasyon. Pinatunayan ni Romina na kahit itapon, laitin at maliitin, maaari tayong bumangon muli. Ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ay patunay na mas mataas na tayo kaysa sa mga taong minsang nanakit sa atin. At higit sa lahat, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang anyo, sa kanyang pinagmulan o sa sasabihin ng iba. Ito ay nasusukat sa kanyang katatagan, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang hindi matinag na kagustuhang likhain ang sarili niyang tadhana. Kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang kwentong ito, iniimbitahan ka naming i-like at isubscribe ang aming channel. Ang iyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na maghatid ng mas marami pang kwento ng pag-asa, tapang at tagumpay. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.